Ang tanong ni CJ, ano po yung mapapayo nyo sa mga tao or kabataan na undecided pa rin po sa pangarap na gusto nilang tahakin at paano po iyon malalaman kung tama po ang napiling pangarap? Kung nito ka sa pangarap mo, bumalik ka dun sa mga bagay na pinakagusto mong gawin. Yun lang yun. Lahat naman ng tao, yung dreams nila, yung gusto nilang makamit, yung dreams nila is yung gusto nilang gawin. Ano ba yung pinakagusto mong gawin? Ang pinakamalapit ba sa puso mo mag-basketball? Kung pinakamalapit sa puso mo yun, galingan mo sa pagbabasketball mo. Meet a lot of people, nagko-consist or parang umiikot sa loob ng basketball and flourish and nourish. Ganun lang. Sa akin kasi ito Ang gusto ko kasi talaga is magkaroon ng work anything. Basta may computer na kasama. Ganun po ako ka-geek. Ganun po ako ka-nerd pagdating sa computers. Ang original na plan ko po is maging programmer. Pero sobrang layo po nun. Yun po yung college degree na kinuha ko, BSIT. Pero nasaan ako ngayon? Nasa larangan po ng editing. Paano ko napunta sa editing? Editing yung isa sa pinaka-gusto kong ginagawa on my time off. Every time na natatapos yung week ko sa school, natatapos yung mga gusto kong gawin, gumagawa po ako ng way para makapag-edit po ako. Ine-editan ko yung mga kaibigan ko and all that. And isa yun sa gusto kong gawin. Now, pangarap ko bang maging editor dati? Hindi. Kalaunan, doon ko na lang din nakita na, ito pala yung pangarap na hinahanap ko. Hindi natin ma-describe kung ano talaga yung gusto natin para mas maintindihan mo kung ano talaga yung gusto mo. Ang dapat mong gawin is, ano ba yung pinakamalapit sa mga ginagawa mo ang gustong-gusto mong gawin? Gusto mo bang gumawa ng art? Gusto mo makatulong sa mga tao, nandun pinakamalapit yung gusto mong pangarap or gusto mong gawin. Mahirap kasi minsan lahat ng pangarap walang pera. Darating din yung time and God will allow you naman to nourish on that or to flourish on that kasi God gave us the ability to produce wealth naman. Yung current work ko ngayon is editing. Hindi ko alam nakikita pala ako dito. I was seeing myself like years back na yung puso ko nasa sa IT. And video editor. Okay, i-skip ko po yung ilang tanong kasi yung ilang tanong po dito kung ano po ako dati ay kung magiging ano po ako kung hindi po ako video editor and ano magiging trabaho ko kung hindi ako video editor. I guess I answered it all along. So, I might be skipping some questions here. Ito medyo nag-ano sa akin to, nag-resonate sa akin to. How hard is it to think of a concept or idea on how you will edit a particular vlog? Since maraming klase ng vlogs si Kong TV and syempre dapat iba-iba. Iba-iba rin ang pagkaka-edit ng iba-ibang videos. May time ba na nangyari sa'yo na hindi mo alam kung paano pagagandahin yung videos? Paano mo na ma-manage yung time mo? Hindi ko kaya. Ayun, sana makasama to. Anong mas matimbang sa'yo? Career or love life? Parang you can't have love if you don't have money. Career muna. Anything about TP, pupunta lang po ako pag may nagsabi na, ay, Josh, punta ka dito sa bahay. Gets nyo po? Wala na po akong kaibahan kay Kulog pag bigla na lang po akong pumunta sa bahay nila nang walang pahintulot, walang pasintabi, walang katok-katok, walang, hoy, pupunta ako dyan, or what, walang kahit anong paalam. Richard, sabi ni Richard Ravena, what keeps you motivated? What keeps me motivated? Nintendo Switch 2. What will I expect to learn as BSIT passer? A lot of math and a lot of coding and a lot of kaklaseng USB lang yung dala kapag pupunta ka sa school. Best advice for a 14-year-old that has a dream of being a rich, wealthy businessman, what I will do is, kung may plano ka, isulat mo ngayon and have a lot of mentor na magtuturo sa'yo when it comes to business. Sabi ni Sai Anjima Barsi Yanzu, wow! Unique nung name mo, pare. When did you say that this is the turning point of my life? Nangyari yan sa akin nung sumali ako sa laptop giveaway ni Kong dati nun. And yes, hindi ako nanalo. Ang nanalo si Henrik. Siya nanalo ng laptop. Pero naging turning point sa akin yun like, oh my God. Are we a content creator now? Boy, sumabog yung subscribers ko nun. Naging 5,000 after nung video na yun. I guess props to me as well. And thank you for Kong for shouting me out. Yun yung naging turning point ko. Sabi ko, may makarating ako dito. Nakita ko na yung unang liwanag, kailangan ko nalang sundin. Okay, ang sinabi dito ni Aaron Joshua Unica, pareho kami magkapatid na nandito sa pangalan mo. Pinaka-favorite mong inedit na vlog ni Kong, pinaka-favorite ko is Sapporo 2 and yung Goodyear. What do you think is the most important, career or passion? Or maybe make your passion as your career? Yung make your passion as your career is what happened to me. Passion ko lang po mag-video editing. Gumagawa po ako ng memes nung dati, gumagawa po ako ng lyric videos nung dati nang wala akong ini-expect na kahit anong pera. Plus lang okay na ako. Pero for it to be like my bread and butter, that's the least na ina-expect ko and huli sa pinaka-iniisip kong mangyayari. But here we are. How do you manage work, gaming, social life, and tulog? Oo nga, no? How do you manage work, gaming, social life, and tulog? I just prioritize kung ano yung pinaka-kailangan gawin. Pina-prioritize ko muna yung work. Hindi ako pwedeng mag-gaming kapag hindi ko pa natatapos yung work ko. And hindi ako pwedeng mag-social life kung
wala pa akong natatapos na work. At the same time, yung tulog, it's non-negotiable para sa akin. Makakasapak ako ng tao pag may nangiistorbo sa akin, matulog talaga. Kaya I really need my sleep. Feels like a joke, a running joke na, uy, natutulog ba ang Josh? Oo. At the same time, ito lang din, parang perk na lang din sa akin na pag sobrang gusto ko yung ginagawa ko, minsan nalilimutan ko na matulog. Pero right now, sinisingil na ako nung katawan ko with the things that I was doing way back when I was, I don't know, 21 to 25. Yung laging pagpupuyat, yung laging pag-iinom ng energy drink, pati yung sobrang unhealthy screen time. Labo na ng mata ko, ang sakit na ng likod ko, kada ganito ko, aray ko, sakit na likod ko. So I need to be active again. Paano ko siya na-manage? I just want to say na kung ano yung pinaka-priority, yun muna yung inuuna ko, and all those things will just come along. Hindi naman ako pwede mag-stream nung nagtatrabaho pa ako kay Kung hindi pa ako tapos sa work niya. Okay, the real meat and potatoes, guys. The meatiest question of them all. The real reason kung bakit ka nag-resign as editor ni Kong TV. Thank you for giving me that clickbait thumbnail, no? Whew! How do I say this? Ino muna ako, medyo... Ilang beses ko na sinabi to sa TikTok live ko. Burnout ako at ayoko na. And feeling ko, I am not doing well kasi mataas na expectation nila Kong sa akin. And I don't think I can do it anymore. Up to the point na I was pushing myself way too hard na hindi ko na po kayang gampanan kung ano pa po yung gusto nilang gawin ko. Mabuti na kayanan ni F yun na gawin kasi that's something that I cannot do anymore. If I have to be honest. Does it make me less of the greatest editor? I don't want those titles. I don't want to be called as the greatest editor kasi everyone is just greater than me. Ang kaya ko lang naman gawin is manggago lang naman sa video. Real reason ko kung bakit din ako umalis is I'm so burnt out na most of the things that I wanted to do is hindi ko na nagagawa. Hindi na po ako makapag-post ng videos ko sa YouTube. Yun din po. And feeling ko, hindi ko hawak yung oras ko. Ibig sabihin ba nun, tamad ako? Hindi. Ibig sabihin lang nun, hindi ko na po nagagawa yung gusto ko. Wala po akong pakisasabihin ng tao kung sinayang ko po yung napakalaking sweldo ng 100,000. Pero since hindi ko na po nagagawa yung gusto ko, hindi ko na po nagagawa yung mga magpapa-flourish sa akin as a person. Since hindi ko na po nagagawa most of it, parahanhin ko yung 100K kung kinabukasan gusto ko naman ng mamatay. Parang nag-iipon lang ako para sa kabao. I just want peace. I want some challenge na hindi ako napipilitang ma-push. Parang ako yung nagpupush sa sarili ko. Like way back, being like the editor of Kong TV was just one of my side quests. It was never my plan na mag-edit para kay Kong. Pero, bakit hindi? Bakit hindi tayo mag-edit, diba? My real plan was to be a YouTuber myself. Kung gano'n man katagal yun, kahit abuti pa ako 15 years, I'll do that. At bakit hindi? Now, yun yung isa sa reason kung bakit ako nag-resign content creator. Hindi rin kasi ako nag-grow eh. And Valorant, which will be the next topic of our video. Okay? Thank you very much, guys. Ewan ko kung nagustuhan nyo tong approach ko na to. Nagmukha akong detective, mukha akong panelist ng kung anong thesis naman yung gusto kong ipakita dito. Thank you very much sa mga nanood hanggang dulo, sa mga nagtanong. Kahit na 2022 pa to, these were like old questions. This was like 3 years ago. And sinagot ko lang din ngayon kasi, syempre, gusto ko naman din mag-post ng video para sa inyo. Yun lang para sa akin, and I guess this answers the question. For sure, madami pang tao hindi makakaalam kung bakit. And dagdag mo, Valorant, yung dahilan kung bakit din ako nag-resign. That will be our topic for tomorrow. So yun lang, I'm done yapping. Your call for greatness, and this is Josh Pin. Send pa kayo ng next katanungan kasi pag ang content creator ay naubusan, mauuwi sa katanungan. And I'm out. Bounce!